Mga kababayan, huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Patrolman Julius Sam Acad. At Patrolwoman Evelyn Lumabi mula sa Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mabalitang dapat nyong abangan. Illegal na ibinebentang sanggol ng sariling ina nasagip ng PNP Women and Children Protection Center. Most wanted person sa kasong murder, arestado sa Aklan. At higit 400,000 pisong halaga ng shabu na kumpiska sa high-value individual arestado sa Iloilo City. Ayun, ba't nagsa ako? Nagkamali ako. Narito ang mabalitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Isang sanggol ang nasagip mula sa mapang-abusong kapalaran matapos mabisto ang tangkang ilegal na pagbebenta nito ng sarili nitong ina. Agad na kumilos ang mga operatiba ng PNP Women and Children Protection Center upang mailigtas ang bata at mahuli ang ina sa isinagawang entrapment operation. Magbabalita dyan si Patrolwoman Sana Rose Luna. Ang isang babae matapos maaktuhan sa pagbebenta ng kanyang bagong panganak na sanggol sa isang entrapment and rescue operation na isinagawa ng Women and Children Protection Center o WCPC nitong gabi lang Hulyo 3 sa Pasay City. Nagsimula ang investigasyon matapos makita ng isang undercover na operatiba ng WCPC ang isang post sa Facebook group na may nakalagay na looking for baby girl. Agad niyang inaksyonan ito at nakipag-ugnayan sa nagkomentong suspect na nagbanggit na may baby girl out with demand. Nang makausap ng operatiba ang suspect, agad itong nagpahayag ng intensyong ipaampon ang kanyang isinilang na sanggol kapalit ng halagang 100,000 piso. Nagkasundo sila sa presyong 70,000 piso at napag-usapan na gaganapin ang pagkikita sa Baclaran, Pasay City. Sa patnubay ni Police Brigadier General Portia B. Manalad, hepe ng WCPC, kasama ang mga operatiba ng Luzon Field Unit ng WCPC sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Armelina Manalo, katuwang ang National Authority for Child Care o NACC sa pangunguna ni Yusek Janela Ejercito Estrada, ay kaagad na nagkasa ng operasyon ayon sa nasabing impormasyon na nagresulta sa matagumpay na pagkaaresto ng nasabing suspect. Nasagip naman sa iligal na pagbebenta ang walang kamuwang-muwang na sanggol na 1 buwan pa lamang mula sa kamay ng sariling ina. Nasa kustudiya ngayon ng PNP WCPC ang naturang suspect, habang ang biktima naman ay nasa pangangalaga na ng DSWD. Samantala, kinuna naman ng panayam ang tumatayong hepe ng Luzon Field Unit ng WCPC tungkol sa naganap na operasyon. Nag-start ito noong June 29 kung saan ang ating
perpetrator ay nagpadala ng isang information na meron siyang inaampon na baby. Ibinibigay niya yung baby sa halagang 100,000. So, para hindi makalata, humingi kami ng discount or tawad na umabot ng 90,000. Then, nagkasana agad kami ng plano para i-entrap tong perpetrator natin na kung saan ay binebenta niya yung kanyang allegedly sariling anak. Pumunta kami doon sa sinabi niyang address, kung saan ito ay sa Pasay City, kung saan ay ikasa namin ng entrapment operation at rescue para doon sa baby at kinuha namin din itong perpetrator agad-agad kasama ang ilang mga gadgets na meron siya as additional evidence para sa ginawa niya ito. Huwag magatubiling magsumbong sa tanggapan ng WCPC kaugnay ng ganitong aktibidad gaya ng online sexual abuse and exploitation of children na may kaparusahang habang buhay na pagkakabilanggo. At kung may nais kayong isumbong kay Aling Pulis, maaari kayong tumawag o mag-chat sa aming WCPC helpline. Mula sa PNP Women and Children Protection Center, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman Sana Rose Luna, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolwoman Luna. Sa halip na pasahero, illegal na droga ang kinalkal ng isang tricycle driver dahilan upang matunton at mahuli ng mga otoridad sa isang bypass operation sa Caba, La Union. Nakatutok dyan si Police Corporal J.R. Del Mendo. Timbog ang isang 53 anyos na tricycle driver matapos ang isinagawang bypass operation ng pinagsanib na puwersa ng Caba Municipal Police Station bilang lead unit, La Union PIU, La Union PDEU at RID-PRO1 na recobre mula sa nasabing sospek ang 2 gramo ng hininalang shabu na nakapaloob sa 3 transparent plastic sachet at nagkakahalaga ng mahigit 13,000 piso. Nakumpiska rin ang isang genuine 500 peso bill na ginamit bilang bypass money, isang motorsiklo, sunglasses case, aluminum foil at 2 maliliit na puting papel. Ang inventory at marking sa mga nasabing ebidensya ay sinagawa sa mismong lugar ng operasyon sa presensya ng sospek at ng mga mandatory witnesses. Ang sospek ay naharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165. Mula dito sa Ilocos Region, ito ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal J.R. Del Mendo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Del Mendo. Isang high-value drug personality ang tuluyang bumagsak sa kamay ng batas matapos ang ikinasang bypass operation ng mga otoridad sa Santiago City. Ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Lainey Lorenzo. Isang matagumpay na entrapment operation ang isinagawa ng pinagsanib na puwersa ng PIDEA Region 2 Quirino Provincial Office, katuwang ang Santiago City Police Station 4 at SCPO-CIU dakong alas 3:50 ng hapon noong ika-30 ng Hunyo taong kasalukuyan sa Purok 4, Barangay Naggasikan, Lungsod ng Santiago na nagresulta sa pagkakaaresto ng isang high-value target na sangkot sa iligal na aktibidad ng droga. Sa naturang operasyon, nasamsam ng mga otoridad ang humigit kumulang 600 grams ng pinatuyong dahon ng marijuana na may tinatayang halaga ng 8,000 pesos. Bukod dito, nakumpiska rin ang isang itim na Tecno 30 cellphone at marked money o perang ginamit sa bypass operation. Kinilala ang naarestong suspect sa alias na Aldo, residente ng Barangay San Andres, Lungsod ng Santiago, Isabela. Siya ay sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ang matagumpay na operasyon ay bahagi ng pinaigting na kampanya ng PNP laban sa iligal na droga alinsunod sa adhikain ng Bagong Pilipinas na magtatatag ng ligtas, maayos at drug-free na mga komunidad. Patuloy ang panawagan sa publiko na makiisa at magsumbong sa mga otoridad ukol sa anumang iligal na aktibidad upang maisulong ang isang makabuluhan at mapayapang pagbabago para sa lahat. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Lainey Lorenzo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lorenzo. Walang kawala sa batas ang isang lalaki na kabilang sa top 9 most wanted person matapos itong maaresto ng mga otoridad sa Valenzuela City dahil sa kasong sexual assault.
Magbabalita dyan si Patrolwoman Mika May Bahiwag. Arestado sa Valenzuela City ng mga operatiba mula sa Station Intelligence Section ng Valenzuela City Police Station ang isang individual na tinaguri ang top 9 most wanted person na nasasangkot sa kasong sexual assault. Isinilbi sa akusado ang warrant of arrest mula sa Family Court Branch 16, Valenzuela City noong Hunyo 26 taong kasalukuyan sa ilalim ng criminal case number 725-V-25 na may inirekomendang piyansang 180,000 pesos. Hindi tumitigil ang Valenzuela City Police Station sa paghahanap at pagdakip sa mga individual na lumalabag sa batas. Sa ilalim ng pinaigting na kampanya kontra kriminalidad, patuloy ang mga operasyon upang tiyakin ang kaligtasan at katarungan para sa bawat mamamayan. Mula dito sa Metro Manila, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Mika May Bahiwag, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bahiwag. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Matapos ang mahabang panahon ng pagtatago, tuluyan ng nasukol ng isang lalaki na kabilang sa top 9 regional level most wanted person ng Police Regional Office 6 dahil sa kasong murder. Ang matagumpay ng pagkakaaresto ay tagumpay hindi lamang para sa pulisya, kundi para sa boses ng mga biktima at kanilang mga naiwang pamilya. Isang hakbang patungo sa katarungan. Nakatutok dyan si Police Corporal Marcelino Termenes. Sa isinagawang Joint Law Enforcement Operation ng 62 Special Action Company, 6th Special Action Battalion ng PNP SAF, kasama ang CIDG Aklan Provincial Field Unit at iba pang PNP units si alias Rambo sa Barangay Polo, New Washington, Aklan. Si Rambo ay kabilang sa number 9 regional level most wanted person ng Bro 6 sa ikalawang quarter taong 2025. Siya ay arestado sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong murder sa ilalim ng criminal case number 17933 na may petsang June 25, 2025 na inalabas ng RTC Branch 1, 6th Judicial Region, Kalibo, Aklan. Nasa kustodiya na ngayon ng CIDG Aklan Provincial Field Unit ang nasabing suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. At mula dito sa headquarters sa Fort Santo Domingo, Santa Rosa City, Laguna, ang tahanan ng inyong tagaligtas. Ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Marcelino Termenes, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Termenes. Umabot sa mahigit 400,000 pisong halaga ng hininalang shabu ang nasamsam ng mga otoridad sa matagumpay na buy-bust operation sa Iloilo City, kung saan isang high-value individual ang naaresto. Ang report mula kay Patrolwoman Lynette Sablon. Isang 33 anyos na high-value individual na kilala sa alias na Joshua ang naaresto ng mga operatiba ng Iloilo City Police Station 7 sa isang matagumpay na buy-bust operation sa Quezon Street, Barangay Osmeña City proper nito lamang kadalawa ng Hulyo taong kasalukuyan. Nasamsa mula sa suspect ang humigit kumulang 65 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga na tinatayang 442,000 pesos. Bukod dito, nakumpiska rin ang 13 sachet ng hinihinalang shabu, marked money at iba pang non-drug items. Kinilala si Joshua bilang residente ng Barangay Rizal, Palapala 2 at isa sa mga idinuturing na high-value target sa lungsod. Kasalukuyang nakakulong ang suspect sa ICPS 7 Custodial Facility at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165, ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa patuloy na maigting na kampanya ng PNP laban sa iligal na droga, muling pinatunayan ng mga kapulisan ng Iloilo City ang kanilang kahusayan at dedikasyon sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Mula rito sa Western Visayas, ako niyang PNN correspondent, Patrolwoman Lynette Sablon, alagad ng batas sa tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sablon. Sa saliw ng bagong sigla at mas pinatibay na paninindigan, matagumpay na isinagawa ng Tagbilaran City Police Station ang kick-off ceremony ng ika-30 Police Community Relations Month bilang panimula sa buwan ng mga aktibidad na magpapalalim sa ugnayan ng pulisya at komunidad. Tinutukan niya ni Patrolwoman Flora May Azares. Tagumpay na sinimula ng Tagbilaran City Police Station ang pagdiriwang na ika-38 Police Community Relations Month noong Hulyo 1 ng taong kasalukuyan.
sa pamamagitan ng isang makulay at makabuluhang poster-making contest na ginanap sa Tagbilaran City Hall Atrium. Ang aktibidad ay may temang KKDAT, Kabataan kontra Droga at Terorismo, at nilahukan ng mga batang artist mula sa iba't ibang pampublikong elementarya sa lungsod. Layunin nitong bigyang daan ang kabataan upang maipahayag ang kanilang paninindigan laban sa droga at terorismo sa pamamagitan ng sining. Pinangunahan ang aktibidad ni Police Lieutenant Colonel John Karen O. Escobar, hepe ng Tagbilaran City Police Station, Bohol Police Provincial Office, na binigyang diin ang kahalagahan ng pakikilahok ng kabataan sa mga gawaing nagpapalaganap ng kaalaman at responsibilidad sa lipunan. Ang matagumpay na programa ay naisakatuparan sa tulong ng matibay na ugnayan sa pagitan ng Tagbilaran CPS at ang Department of Education Division of Tagbilaran City, katuwang ang mga dedikadong stakeholders at community partners sa ilalim ng programang Oplan Limpyo Tagbilaran. The activity aimed to raise awareness among young learners about the importance of living in a drug-free and terrorism-resilient community. Our elementary pupils from different public schools in the city showcased their creativity and advocacy through powerful artwork. We proudly recognized Kim Saisi Minyosa of Talukto Elementary School as the overall champion, along with other outstanding participants who truly made the event a success. We thank our partners from the Department of Education, our supportive stakeholders, and everyone who contributed to this activity. This was part of our ongoing efforts under Oplan Limpyo Tagbilaran, which promotes strong police-community partnership through education, prevention, and youth empowerment. Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Flora May Azares. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Azares. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Nasabat ng mga otoridad ang isang kalibre 45 na baril mula sa isang lalaki sa sinagawang operasyon sa Sarangani Province matapos mapag-alamang walang itong kaukulang dokumento o lisensya. Tuloy-tuloy naman ang pagpapaigting ng kampanya ng pulisya, Control Loose Firearms, mga baril na walang legal na papeles at posibleng ginagamit sa krimen o banta sa seguridad ng komunidad. Ibabalita yan ni Patrolwoman Jovelyn Dodoso. Nasa illegal na baril at mga bala sa isang search warrant operation laban sa 38 anyos na lalaki sa Barangay Datalbukay, Glan, Sarangani. Dahil sa bisa ng search warrant, dakong alas 4:51 ng hapon nang hinalughog ang pamamahay ng target ng operation na kinilala bilang si alias Nanat sa pangunguna ng tauhan ng Glan Municipal Police Station kasama ang iba pang mga kapulisan ng Sarangani PNP. Samantala, habang ipinapatupad ang search warrant, tumakbo si Nanat upang umiwas sa pag-aresto, ngunit naharang siya ng blocking team at nahuli. Mula sa kanyang bahay, nakumpiska ang isang unit ng homemade kalibre 45 na baril na walang serial number na may kasamang 4 na live ammunition ng kalibre 45 at isang basyo ng bala. Dahil hindi nakapagbigay ng kaukulang dokumento si Tambasal tungkol sa mga nasabing kontrabando, siya ay inaresto at dinala sa estasyon para sa karapatang proseso. Ang search at seizure ay sinagawa ng maayos at ayon sa mga alituntunin ng batas. Patuloy ang PNP na magsasagawa ng mga operasyon upang hulihin ang mga nagpupumilit pa rin magtago ng mga illegal na armas at sumusuporta sa mga kriminal na gawain upang tiyakin ang kaligtasan at kaayusan sa ating komunidad. Hinihikayat naman ang mamamayan na makipagtulungan sa mga kapulisan upang masugpo ang kriminalidad at mapanatili ang kapayapaan. Mula dito sa General Santos City, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Jovelyn Dodoso. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dodoso. Hindi na nakapurma pa ang isang lalaki sa Panabos City matapos salakayin ng mga otoridad ang kanyang tirahan sa bisa ng isang search warrant na nagresulta sa pagkakaaresto at pagkakakumpiska ng mahigit 30,000 pisong halaga ng hininalang shabu. Nakibalita dyan si Patrolwoman Mariel May Don Kilab.
Arestado ang isang lalaki matapos isilbi ng mga tauhan ng Panabo City Police Station at Provincial Drug Enforcement Unit ang search warrant nitong Hulyo 3 taong kasalukuyan sa Southview Subdivision, Barangay Southern Davao, Panabo City. Ayon kay Police Colonel Dexter R. Cuevas, Officer in charge ng Panabo City Police Station, kinilala ang suspect na si alias Toto, 42 anyos. Nakuha mula sa kanyang pag-aari ang humigit kumulang 5 gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang halagang 34,000 pesos at isang coin purse. Agad dinala ang suspect sa nasabing istasyon para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng kaso sa ilalim ng RA 9165 o ang Dangerous Drugs Act of 2002. Sa tulong ng lokal na pamahalaan at aktibong pakikiisa ng komunidad, layunin ng kapulisan na ganap na masugpo ang ipinagbabawal na gamot at matiyak ang napapanatiling kapayapaan at kaayusan sa buong rehiyon. Mula dito sa Reyon 11, ako ang inyong PN correspondent, Patrolwoman Mariel Maiden Q. Alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dong Kilab. Walang takas ang isang lalaki na kabilang sa top 10 provincial most wanted person matapos itong matunton at maaresto ng mga operatiba ng Maguindanao del Norte PNP sa isang matagumpay na operasyon. Patrolwoman Angela Bandarlipe, ibalita mo. Arestado ang top 10 provincial most wanted person sa bisa ng warrant of arrest nito lamang ika-1 ng Hulyo taong kasalukuyan sa North Cotabato Provincial District Jail, Barangay Amas, Kidapawan City. Kinilala ni Police Major Blind M. Lumase, Chief of Police ng Parang MPS, ang naaresto na si alias Minchi, nasa hustong gulang at residente ng Barangay Sarmiento, Parang Maguindanao del Norte. Naging matagumpay ang pagkakaaresto kay alias Minchi ng mga otoridad ng Parang MPS, katuwang ang Maguindanao del Norte PNP sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong syndicated estafa at large-scale estafa na walang nakalaang piyansa. Sa kasalukuyan, nanatili sa kustodiya ng nasabing pasilidad ang inarestong suspect at sumasailalim sa kaukulang proseso ng batas. Patunay lamang ito na ang pinagting ng kampanya ng kapulisan laban sa kriminalidad ay patuloy na nagbubunga ng positibong resulta, lalo na sa pagtugi sa mga individual na may matitinding kaso. Pinapakita rin nito ang dedikasyon at koordinasyon ng mga unit ng PNP sa ilalim ng temang sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula rito sa Riyon ng Bangsamoro, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Angela Bandarlipe, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bandarlipe. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita dahil dito sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. At bilang bahagi ng mas pinabilis at pinalawak na emergency response system ng pambansang pulisya, muli naming ipinapaalala ang panawagan ni Chief PNP na huwag ninyong hanapin ang mga pulis sa mga presinto sapagkat kami ay nasa inyong mga telepono, dial 911. Darating kami sa loob ng 5 minuto. Ang 911 ay bukas 24/7. Maaaring tawagan kahit walang load at handang tumugon sa anumang uri ng emergency. Ipagbigay alam sa inyong pamilya, kaibigan at komunidad. Sa panahon ng pangangailangan, 911 ang inyong katuwang. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Julius Sam Akad. At Patrolwoman Evelyn Lumabi mula sa Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis. Mga kababayan, huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami
ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto.